Ano ang impyerno? Ang impyerno sa madaling salita ay isang lugar ng parusa para sa mga taong makasalanan. Ito ang lalagyan kumbaga ng mga spirito ng mga tao na hindi nga sumunod sa kabanalan na inaasahan sana ng Diyos sa mga tao. Ito ay laganap sa lahat ng mga tradisyon at relihiyon, hindi lang sa Kristyanismo, nariyan din sa Islam, nandyan sa Judaismo, lahat halos ng mga tradisyon sa buong mundo ay mayroong pagbanggit nga sa kay Satanas at sa impyerno. Si Satanas kasi, o ano pa ba ang tawag sa kanya sa iba-ibang mga tradisyon, ang mismong naghahari dyan sa impyerno na nagpaparusa nga sa iba-ibang mga tao na napupunta dyan. Once again, maisip nga natin bakit nga ba ginawa ang impyerno na ito para parusahan ang mga makasalanan. Ginawa ito dahil ito ang karapat-dapat nga na kapalit ng mga tao doon sa ginawa nilang mga kasalanan. Sa konteksto na binabahagi ko nga sa inyo, ay hindi lang tayo may isang buhay at meron tayong maraming buhay at pabalik-balik nga tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng sinasabing reincarnation at sa pagitan ng mga buhay na yan, depende nga sa kung ano yung performance natin doon sa mga buhay natin, ay pwede rin sumaglit tayo sa impyerno. Pero ang pinakahuling paghusga ay mangyayari lang kapag halimbawa lahat ng mga buhay natin sa reincarnation natin ay natimbang na, tapos kung ano yung bigat papunta sa masama ba or papunta sa mabuti ay doon tayo mahuhusgahan sa kung saan tayo mapupunta sa walang hanggan. So kaya nga mas maganda ay habang wala pa yung huling paghusga na yon ay maghanda na tayo ng mabuti at gawin natin ang tama, iwasan ng mali para hindi tayo matapon sa impyerno. Ano-ano ang mga klase ng parusa dito sa impyerno na ito? Karamihan sa mga tradisyon ay nagbabanggit nga doon sa mga impyerno na maiinit, tapos parang hindi mo maintindihan yung mga nangyayari doon sa apoy, hindi mo mapapawi, hindi mo mapapatay yung apoy na ito at palagi ka lang namamatay sa hirap. Pero hindi ka namamatay na natatapos yung paghihirap mo dahil nga ay immortal ka, so ibig sabihin ay hindi ka nga namamatay. Kung kaya walang hanggang kamatayan ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Pero hindi lang naman apoy na literal na parusa ang ginagawa sa mga tao na nandito sa impyerno. Iba-iba ang kalikasan ng parusa na nakadepende nga sa kung ano ang naging kasalanan ng tao habang nandito siya sa mundo ng tao. So halimbawa ang isang tao ay rapist o nanggagahasa siya, ang kanyang parusa ay kaugnay sa kung ano nga yung ginawa niyang panggagahasa na yon. So maaaring paulit-ulit siyang gagahasain sa walang katapusan na paghihirap na ganyang nararamdaman niya na merong nananamantala sa kanya. Pero yun nga, ayon sa kung ano yung binigay niya doon sa mga biktima niya na ginahasa niya, ay ganun din ang ipaparamdam sa kanyang hirap. Kung ang isang tao naman ay mamamatay tao, ay pwedeng iparamdam sa kanya ang pakiramdam na pinapatay siya palagi. Sa iba-ibang paraan, sa impyerno ay kahit nga pinutulan na tayo ng ulo o ng mga braso natin, ay nabubuhay pa rin tayo. Kumbaga hindi tayo na nga namamatay at nararamdaman natin yung sakit na yon sa ating katawan. Lahat ng mga sinasabi kong ito ay base nga sa sarili kong pagme-meditate, sa sarili kong mga panaginip, at sa mga interview ko sa mga nilalang na galing nga doon. Isa na dyan yung mga kasama ko mga puting engkanto, lalo na ang asawa ko na si Angelica Rose. Dahil pumupunta din sila sa impyerno kung kailangan nilang pumunta at meron silang mga mission doon na makakatulong sa mga tao. Gayunpaman, kahit na may mga tao nga na nasa impyerno ay pwede pa silang magsisi, lalo na kapag meron pa silang reincarnation, at kahit na wala na silang reincarnation ay pwede pa silang magsisi habang wala pang huling paghusga para mabigyan sila ng pagkakataon na mapunta nga sa mas magandang buhay pagkatapos ng paghuhusga. So nandyan sa impyerno ang lahat ng mga tao na pinaparusahan. Sa Bible tinatawag ito na Gehenna, tapos sa Islam naman ay tinatawag ito na Jahannam. Ang konsepto naman ng impyerno para sa mga Buddhist ay medyo kakaiba kasi iniisip nila na itong samsara o itong cycle o siklo ng walang hanggang reincarnation, ito na nga yung impyerno para sa kanila. Meron din silang punto dahil nga malapit ang itong mundo natin na ito sa impyerno at puno nga ng pagdurusa ang mundong ito, pero iba pa nga yung impyerno talaga na mas mahirap kesa dito sa mundong ito. Dito kasi may kasama pang kaginhawahan kahit papaano, pero sa impyerno na talaga ay walang kaginhawahan talaga doon.
mas kahalin tulad ang mundo ng tao sa tinatawag nga na purgatorio, na medyo nasa gitna lang, na may konting ginhawa, may konting hirap, pero doon nga sa impyerno ay talagang mahirap ang buhay doon. Kasama na din dito yung tinatawag na madilim na lugar or yung mga place of darkness. Dito sa kadilimang ito ay may pagngangalit ng ngipin at pagsisigaw ng sakit. Isa na din sa lugar ito sa tinatawag nating impyerno, pero marami nga kasing iba-ibang klase ng parusa doon sa impyerno. At maraming iba-ibang pangalan doon sa lugar na yon. At iba-iba kasi yung mga bahagdan or mga steps, levels ng impyerno na ito. Kaya ang mga tao iniisip nila na maraming lugar, pero medyo magkakakonekta-konekta lang yan lahat. Sa Greek mythology nga, may tinatawag na Hades, na underworld. At maaaring meron ka ring alam na tradisyon na iba ang tawag dito sa mundong ito. Ang impyerno ay isang patunay nga na may hangganan din ang pasensya ng Diyos. Kasi ang impyerno ay mainit nga, hindi lang literal doon sa apoy na nandoon, kundi ang pagdurusa na pinapataw bilang mga parusa sa mga tao ay isang paglilinis nga or pagluluto doon sa mga spirito ng tao para malinis kahit papaano yung mga spirito nila. Hindi kasi makakapasok nga ang tao o ang spirito ng tao sa magagandang lugar kung hindi ito malinis. Katulad lang din kung meron tayong iniinit, sinusunog para ito ay malinisan sa lahat ng mga tinatawag nating impurities, ay ganun din ang ginagawa sa mga spirito ng mga tao para ito ay malinis. Gayunpaman kung masyado nga bigat ang mga kasalanan ng mga tao tapos wala na silang reincarnation pagkatapos sa buhay nila, ay mananatili nga sila sa impyerno dahil hindi matatapos yung paglilinis nila na yon. Maaaring nakakalito ang impyerno para sa mga tao na hindi nga naniniwala or hindi aware doon sa tinatawag kong reincarnation, kasi parang ang nangyari ay yung Budismo, iniisip nila na nandito lang ang impyerno mismo sa mundo ng tao, tapos ang mga Kristiyano at ang mga Muslim, inisip nila na isa lang ang buhay at once lang ang paghuhusga at doon ka na forever. Nasa gitna ang katotohanan, mga kapatid. Pumupunta tayo doon sa iba-ibang lugar na ito, depende nga sa kung ano yung nagagawa natin doon sa mga buhay natin, sa mga reincarnation natin. Tapos babalik pa tayo dito hanggang timbang na sa pinakahuling banda at doon na ang paghuhusga sa kung saan tayo lalagay sa forever. Maaring ang ilan sa mga tao ay iniisip nila na gawa-gawa lang ang impyerno ng mga simbahan at mga relihiyon para nga sumunod ang mga tao. Pero masasabi ko sa inyo na ako, hindi na nga ako naniniwala sa mga simbahan or sa kahit ano mga religious traditions or religious groups. Ito ay base sa aking sariling mga karanasan na nakikidaupang palad ako direkta sa spiritual na mga nilalang at sa Diyos, na totoo talaga ang impyerno, mga kapatid. At sana mag-ingat kayo, huwag kayo basta-basta mag-isip na ginagawa lang yan ng mga tao. Magdanas sana kayo, magsikap kayo na matuklasan ang spiritual na katotohanan. Kaya nga ay nag-iimbita ako sa iyo para mag-meditate sa tinatawag kong free third eye meditation, para mabuksan mo yung spiritual mong pananaw, tapos pasukin mo yung mga lugusan na itim o di kaya yung mga itsura na nakikita natin na parang devil sa impyerno. Kapag mag-focus ka nga sa ganyan, ay makakapasok ka doon sa lagusan papunta sa impyerno para malaman mo kung ano ang nandoon. Siyempre, nandyan lahat ng mga tinatawag nating mortal na kasalanan, yung mortal na kasalanan ng paglalandi, lalo na kapag hindi mo asawa, lalo na kapag may asawa ka na tapos naglandi ka pa sa iba na may asawa din, kahit nga paglalandi na walang asawa ang parehong naglalandian sa isa't isa, ay papunta na rin yan sa mortal na kasalanan, lalo na kapag nagkaroon kayo ng anak tapos i-abort nyo pa. Tapos nandyan yung pagnanakaw para lang sa sariling ganansya na hindi nyo naman kailangan talaga, na meron namang ibang option sana para makakain kayo. Tapos yung pagpatay nga sa sariling ganansya na hindi lang para sa self-defense. Kumbaga, sinabi ko, di ba, yung mga mortal na kasalanan na yan, pagpatay, paglandi at pagnakaw, kapag ginawa lang sa makasariling dahilan at walang makatarungang dahilan kung bakit ginawa ang mga yon, yan ang makaka-impyerno sa atin, mga kapatid. Lalo na kapag nag-combo ka na may pagpatay, paglandi at pagnakaw kang ginagawa, yan ang pinakamalala. Ang tinatawag nating mga demonyo, yun yung mga tao na wala na silang pag-asa nga na makauwi or
alis mula sa impyerno dahil nga sa kabigatan ng kanilang mga kasalanan. Kaya sila na lang yung ginagawang mga utusan doon ni Satanas at pinapahirapan din sila kahit na sila nga yung inuutusan, meron din silang parusa na para sa kanila. Napakalungkot ng lugar na impyerno at puno ng pagdurusa at sana nga ay hindi nyo na lang danasin, pero maganda nga na makita nyo habang nandito pa kayo, mag-meditate kayo at matuklasan, lalo na kapag palagi kayong nagdarasal na hinihiling nyo sa Panginoon na ipakita sa inyo kung ano ang lahat ng spiritual na katotohanan, kasi makikita nyo yung lahat yung langit, yung purgatorio, yung impyerno. Basahin nyo din yung libro ni Dante Alighieri na The Inferno. At hindi lang yon, mayroong mga iba-iba pang mga libro siya na dahil nga sa mga pinapakita sa kanya na tinatawag nating visions, naisulat niya kung ano ang mga nandoon sa iba-ibang mundo na yon. Sa mga sagradong libro ay kaunti nga lang ang detalye na mababasa natin tungkol sa impyerno at mas detalyado nga yung sinasabi ko sa inyo na kay Dante na Inferno. Pero mas maganda nga, kapatid, na ikaw mismo direkta ang dumanas sa sarili mong pag-meditate para malaman mo kung ano talaga ang mga nandoon sa impyerno na yon. Madali lang baliwalain kung sabi-sabi sa iba, pero kung ikaw na mismo ang makaranas, yan ang magpapabago sa'yo para maging maayos ang desisyon mo dahil natitimbang mo ng mabuti kung ano ang mga epekto o resulta sa mga desisyon mo. Hindi ako nananakot dito, mga kapatid. Ito lang ay babala na sana mag-ingat tayo habang may panahon pa tayo, kasi kapag nahusgahan na tayo, lalo na kapag wala na tayong susunod na mga reincarnation, ay sorry na lang. Sana maklik mo ang link sa post description para nga sa free third eye meditation, tapos tuklasin mo kung ano ang katotohanan sa mga sinasabi ko dito, kapatid. Magpakabuti tayo at magpatuloy nga sa landas ng kabanalan hanggang sa katapusan habang may panahon pa tayo para hindi tayo magsisi sa init ng apoy ng impyerno. Salamat, kapatid, at God bless.